Hey guys, welcome back to my channel. Ako si Kuray at ngayong araw na to, ito na yung inaantay ng mga Geely owners na time para magkita-kita para sa isang fun drive. Again, thank you so much sa mga nag-organize nitong event na ito, especially kay Geely Philippines dahil in-accommodate nila tayo sa ating request. Kung bago ka lang sa aking channel, be sure to click like and subscribe, hit the bell notification para pa sa mga ganitong klaseng video. Okay, bago natin simulan yung pagdadrive, ito muna yung mga mangyayari ngayong araw na to. Magpa-fun drive tayo mula sa Arcovia sa Pasig papunta sa Geely warehouse sa Laguna. Although medyo maulan-ulan at ang forecast paalis na yung bagyo, hopefully marami tayong makakasama, no? Sana yung nag-confirm makita natin doon sa meeting place at magdadrive mula Arcovia papuntang warehouse. Kung iikot tayo sa warehouse, tingnan natin, meron ba talagang spare parts? 'Di ba? Andyan ba talaga yung mga kailangan natin? Tapos natin makita yan, galugarin natin yung warehouse. Tanghalian muna tayo, syempre nakakagutom yun. Punta tayo sa crossing sa Villar City, no? Drive ulit tayo mula warehouse papunta dito sa crossing sa Villar City. Syempre pagdating doon, meron tayo presentation and update mula kay Geely. May mga car care tips silang ibibigay sa atin and other information, product update siguro. Same time, ito na yung inaantay natin, yung Q&A. May tatanong natin lahat ng mga gusto natin ipatanong. At thank you so much doon sa mga sumagot doon sa ating Facebook groups na i-post yung mga tanong nila. At kino-compile natin yun kasi tinatanong natin sa kanila. Isa-isa yun. And then pagtaas natin ng Q&A, syempre tatanungin natin ano ba yung customer care improvement plan nila sa atin. Madadagdagan ba yung mga service center sa Pilipinas? Kamusta na ba yan? And then syempre tatanong din natin yung para sa mga inquiry ng mga first gen Okavango owners. Ito yung may pag-asa ba na magkaroon ng green plate? Kasama natin dyan sa advocacy yung mga Ascara owners, no? Tapos dyan, konting chika-chika. Siguro may mga konting information pa bago tayo mag-wrap up. Kaya umpisahan natin yung pagbiyahe. A convoy of excitement and camaraderie roared to life in July 19, 2025 as Geely Car Club owners from across Metro Manila gathered in Arcovia, Pasig for the highly anticipated Geely Car Club's Run Drive, representing a full spectrum of Geely's best-selling models, including the Coolray, Okavango, Ascara, M Grand, GX Pro, and the all-new EX5 electric vehicle. The event marked a powerful display of community, innovation, and brand loyalty. A united front on the road. More than just a scenic drive, the journey showcased unity among passionate Geely owners. The convoy took off from Arcovia in high spirits despite rainy weather conditions. Cruising through SLEX en route to Geely's warehouse facility in Laguna, a quick regrouping stop at Caltex southbound offered a moment to refuel and reconnect before the fleet resumed its journey through Calax, exiting Baino Valley and taking Yulo Avenue straight to the Geely warehouse. Dun sa mga bagong members natin yan, pinakita naman nila car care tips para sa atin. Siyempre, makita natin yung health ng sasakyan and for our safety. So may mga guides naman silang binigay sa atin. Okay, pagdating ngayon dito sa Q&A, medyo passionate lang talaga yung mga owners. No, so unang diniscuss natin dito matindi is yung parts availability. So explain lang natin sa akalaman ng lahat, gaano ba kabilis talaga dumating yung pyesa mula China papuntang Pilipinas. So sabi nila, marami silang eroplano na halos one or every other day mula sa China papuntang Pilipinas. So ang turnaround time daw niyan is normally 1 to 2 days bago dumating sa Pilipinas. And then pagdating sa Pilipinas, meron din syempre yung tinatawag na customs clearance. Depende yan kung gaano katagal i-release ng customs yung mga piyesang dumating sa atin. So normally, perfect scenario, 1 to 2 days. Again, yun yung ideal lang naman. It will vary. Pagkatapos sa customs, syempre delivery to the main warehouse dito sa Laguna, normally isang araw lang naman yan, or kung may problema, maximum 2. Okay, pagdating naman dito sa warehouse, syempre may unloading pa, 'di ba? May mga inventory ba na syempre chine-check muna tama ba yung dumating sa kanila. So all in all, mula China hanggang dito sa warehouse, hanggang mailagay nila sa stock nila, on a perfect scenario, 7 days lang daw, andito na siya. Tinignan natin yung warehouse nila, talaga namang kita nyo, punong-puno naman talaga. Over 6,000 SKUs daw
yung nandoon. And for Okavango daw, may 2,000 parts daw, SKUs to, na may common din sa mga ibang sasakyan. So kita naman natin yun kanina. So mula dun ngayon sa parts availability, alam na natin may parts, marami naman talaga. Tinignan natin yung mga importanteng mga pyesa. Andun ba, may baterya ba? Yan yung mga common natin. May BSG ba? Meron bang ECU? Yun yung mga critical. Yung mga madadalas masira tuwing collision. Una, yung mga insurance claims, di ba? Yung mga nabasagan salamin. Nakita natin may mga may mga spare na mga windshield, door mirrors, hanggang sa mirrors hanggang dito sa moonroof. May mga pyesa rin nakita natin, yung mga bumpers andun doon, may mga headlight kompleto. Actually may mga frame pa nga ng sasakyan at saka ng mga doors andun din siya. So in terms of parts availability, andun naman siya. Ngayon, yung transit papunta sa kanila para ma-deliver sa mga kasa. So ang gagawin, kung ikaw yung end user, punta ka kay Geely, magtatanong ka sa kasa, uy, meron bang parts sa ganyan? Tapos si kasa magpapadala ng request kay Geely Philippines, and then ipaprocess nila yon. Pag pinarocess nila yon, sasabihan nila sa warehouse, oy, ito, deliver mo dito kay kasa. Tinatanong dun sa Q&A, nasan ba yung bottleneck? Bakit ba ang laging sagot ng kasa walang pyesa? Pero pagdating dito, maraming pyesa. Hindi na natin kailangan malaman yung ano ba yung behind the scenes dun. Basta pag umorder tayo, dapat ang sagot meron. Siguro is kung naiintindihan natin yung purchasing process ng mga nagnenegosyo. Normally kasi pag ako bibili ko dito, baka lang naman, ito lang naman yung speculation, is hindi rin naman directly sinagot sa atin to. Meron bang minimum order quantity para mabili ko yung pyesa dun sa pinaka-distributor? For example, may kailangan kang isang pyesa ng ganito. Kailangan ko kunyari ng tornilyo, isa lang naman. Pero dun sa bibilhan ng order quantity 50 pieces. Ang sasagot sa'yo, syempre, uy, wala pa, antay tayo. Yun pa lang, ginagawa is inaantay muna kung gaano kayo karaming maghahanap ng kailangan na yun bago orderin. Dahil sa side nila, baka lang naman is lugi ko pag binili ko to, di ba? Bibili ko ng 50, isa lang ang mababawas, aantayin ko yung 49, matutulog yung pera. Parang ganun yung concept. Hindi natin alam kung ganun yung concept sa kasa na dapat isang set lagi ang kuha niyan, ha. Hindi kaliwa lang, hindi kanan lang, yung mga ganun. Yun yung una. Pangalawa is yung credit terms. Hoy, dapat ito kaliwaan, pag umorder ka, bayad ka agad. Isang option na ganun. Or meron ganito na, uy, pag kinuha mo to 15 days, ha, bago mo bayaran. Or may 30 days, or may 60 days, or may 90 days. Depende dun sa credit terms nyo. Pangatlo naman problema mo, oo, sige, may 30 days ako, safe ako. Nag-claim ka kay insurance. Si insurance naman, medyo makunat. Ang usapan, pag release ng 30 days, dapat the other day. Kunyari lang naman, meron ng payment si insurance doon kay kasa. Si insurance, hindi ko rin alam kung totoo. May baka naman, may policy lang naman na, uy, pag yan na ibigay namin sa inyo yan, ang release niya next month, ha, or in 90 days. So kung marami na nagkiklaim ng ganun at medyo mahal yung pyesa, ako na nagnenegosyo, naglabas ako ng pera, ang tagal bago bumalik. Kaya napakadali at napaka-safe na answer na, teka, antayin ko muna mabayaran ako dito bago ko i-process to. Ang madaling sagot lang naman, wala pong parts. Antay po tayo ng 3 to 4 months. Para mapaikot ko yung pera ko, antayin ko munang magbayad kung sino man yun, para yung credit line ko, may pera ako. At pag umorder ako dito, may pambayad ako nakaraang utang para mapunuan ko sa kanya. So tayo ang nagsasuffer. In the end nun, pwedeng sagot sa atin is wala pong parts. Siguro, kung may kailangang improve dito, in the meantime na may mga concern at may mga ganyan, is maging flexible doon sa pagpo-provide ng mga kailangan eh. Kasi ang kailangan immediate talaga is mapunuan yung pyesa. Tapos syempre yung customer care, customer improvement plan, sabi nila pagka tumawag ka or nag-escalate ka doon sa customer care email nila, magsisend ka ng communication, sabi nila ang lead time nila is 24 to 48 hours. A-acknowledge nila, and then at the same time, ifo-forward na nila yun doon sa pinakamalapit na kasa. Paano daw kung nagsara yung kasa? Mag-email ka sa Geely Customer Care, tapos mula doon, i-redirect ka nila doon sa pinakamalapit na kasa for your convenience. Tapos mag-extra effort na lang para i-monitor at i-close yun, kasi yung feedback ngayon nun, pag finorward nila sa kasa, meron silang customer care dun sa kasa mismo na mag-handle nun. Siguro, obligation nun na i-update ka na, oy, natanggap po namin yung information, eto po yung status nun. Hiningi namin yung customer improvement plan, paano natin mas mapapaganda yung proseso pag-handle ng ating mga concern. Normally, tayo pa yung tumatawag para mag-follow up. Siguro, mas maganda
maganda or sinuggest natin sa kanila na, uy, kayo yung mag-update dun sa customer para mas maramdaman nila yung care na merong mga concern, di ba? Tapos syempre, tinanong natin, dadami ba yung service center? Kasi may mga concerns na, uy, nakakatakot, ang daming nagsara. Clarity daw, si Sojitz yun, yung mga nagsara, and then naiwan o nagbukas is nakapag-transition niya into GMP. Ngayon may program sila na hindi naman din-disclose kung ano yung gagawin. Ang goal nila is maparami ulit yung mga mabubuksan na mga service center. At may isang major tanong doon, meron bang flagship store? Meaning yun sila talaga yung may-ari. So ang sagot, as of now, wala. Tapos dumako naman tayo ngayon sa green plate. So pinag-usapan din ito, medyo mainit yung sa green plate. Sa mga first gen Okavango users at saka mga Ascara. Unahin muna natin sa Okavango. Yung mga first gen Okavango users, nung binili natin yan, hindi pa in effect yung law para doon sa exemption sa coding at saka yung priority natin sa pagre-rehistro. Ang layunin ng law na yun is ma-encourage yung mga tao na mag-transition into more eco-friendly na mga sasakyan, at least mag-hybrid ka or mag-pure electric vehicle ka. Ang incentive mo pagka in-adapt mo yan, una, sa lugar na may coding, exempted ka. Pangalawa is priority ka sa pagre-rehistro. Ngayon, nung lumabas yung Okavango first gen, hindi tayo kasama doon sa green plate. Tapos, nung in-release si Okavango Elite, all of a sudden, nung nirehistro siya, is green plate na siya. Halos 100% ng Okavango Elite ay kapareho lang nung first gen na mga Okavango. Nire-request natin na, uy, baka naman pwede na kaming mag-transition dyan. So merong lumabas na letter yung kasama natin sa Okavango Club, self-initiative niya na sumulat kay LTO. So far, ang response dun kay LTO as of this moment is ibang entity yung nagrehistro nung first gen versus dun sa Okavango Elite. Hindi sila in any way connected dito sa pagre-rehistro na to. So may technicality. So in effect, tayo pagka pinagpa-change plate tayo, dahil ang rehistro natin is hindi pa sila naglalabas ng official statement para sa atin na, uy, papaano ba namin kayo masusuport? Ang first response lang dito is, sa ngayon, hindi kami connected dito sa unang nagrehistro. So yun yung hinihingi nating request sa kanila na at paano, tulungan naman nila tayo na update yung plaka natin. So meron tayong halos 8,000 Okavango users na ngayon sa buong Pilipinas. Hindi lang natin alam kung ano yung distribution doon sa ibang lugar, no? So majority naman apektado dito si mga lugar na merong mga coding na at least makapagpa-green plate tayo. And inaantay natin yung response ni Geely Philippines na tutulungan ba nila tayo o hindi para makapag transition sa green plate, or kanya-kanya na ba tayong punta kay LTO tapos si LTO sabi na, o sige, para mapalitan nyo yan, ito yung requirement. One of these days, antay natin yung official statement nila paano tayo matutulungan para doon. Okay? At syempre, medyo passionate yung yung discussion. Yung time na yun, talagang event out natin yung talagang number one mga pain points ng mga Okavango users. Yung mga nasa questions nyo doon, talagang pinriority muna natin, kiniklear natin na parts availability. Dahil yan yung talagang laman ng social media ngayon. Yung iba, makasakay lang doon sa trend na walang pyesa, mabagal. So far naman, approve naman natin sa maraming pyesa. Ang problema yung distribution ng pyesa. Paano nakukuha yung pyesa? So kailangan i-improve nila yun para mas mabilis. So far, maraming umattend, and in-expect natin sa mga susunod na meet and greet ng ating car clubs is mas marami na tayo. So far, ang nandun lang naman is yung mga karamihan ng mga variant, pero ine-encourage pa namin kayo na sa mga susunod EB natin dadami na tayo, no? The more the merrier. And then siguro later is kung sobrang dami na natin, i-start na natin yung talagang per car club na ba, Okavango lang. For upcoming promos, ngayon kukuha ka ng Okavango, may mga existing promos at saka sa EX5 may discount sila dyan. Punta ka lang sa pinakamalapit na Geely Service Center para dyan. Kung gusto mo ng discount and free PM voucher, yan, at kukuha ka ng sasakyan, comment ka lang dyan or PM mo ko sa aking official social media channels, makuha mo yung mga discount na yan. At kung existing ka naman na Geely Okavango user, meron din silang promo na free PMS. So merong link dito para sa Google Form, di ba? I-accomplish mo lang yan, yung Google Forms na yan, tapos pag tinignan kung valid yan, makiklaim mo yung free PMS voucher mo. At ito ay claimable sa pinakamalapit na service center sa iyong lugar. So again, open yan sa lahat ng mga first gen Geely Okavango users.
And that's it. That's the wrap up for our Geely Car Club's Run Drive 2025. So if you like this video, don't forget to hit like and subscribe. Click the notification button for more videos like this. Again, thank you so much for watching. I'll see you again next time. Thank you and